Nagbahagi ng ilang good news ang Malacanang patungkol sa programa para matiyak ang seguridad sa mga paliparan, programa sa pabahay at iba pa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Umarangkada na ang pilot testing ng Advanced Passenger Information System o APIS ng Bureau of Immigration. Ayon sa palasyo, alinsunod ito sa pagpapaigting ng seguridad sa paliparan at pagsusulong ng digitalization. Sa ngayon, sinimulan na ng BI ang pilot testing sa mga pangunahing airline. Nakipag-ugnayan na rin ang BI sa Interpol para tiyaking konektado ang APIS sa Global Security Watch List nang maantabayanan ng posibleng mga banta. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakda ng i-turnover ang 4 na 5-story building na housing project ng pamahalaan sa People's Ville sa Davao City. Kabilang ito sa 72 housing projects doon para sa may 7,200 pamilya. Inaasahang makapagbibigay ng benepisyo ito sa 7,200 pamilyang naninirahan malapit sa danger zones at sa mga naapektuhan ng mga ongoing government infrastructure projects sa Davao City. Marerecover na ng pamahalaan ang 65 milyong piso mula sa 38 paaralan na kabilang sa na-flag down dahil sa umano'y maanumalyang senior high school voucher program. Sa ngayon, 14 pang private schools na umano'y gumamit ng ghost students para makapag-avail ng voucher program ang hinahabol ng Education Department. Naimbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Pinatututukan naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Information and Communications Technology ang pagtugon sa pagtaas ng cyber attacks sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, nais ng Pangulo na paigtingin ng DICT ang internet connectivity para mapagbuti ang cyberspace sa bansa. Kailangan din daw i-update ang mga hakbang at regulasyon ng gobyerno para labanan ang mga banta sa cyberspace. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.